Hi everyone, my name is Natalia Rosaliobo. Welcome to my channel. Today, i-discuss ko ang bubble sort, isa sa pinaka-basic na sorting algorithm sa programming. Ang sorting algorithm ay ginagamit para ayusin ang data or numbers from smallest to largest. For our example, gagamit tayo ng array na 5, 3, 1, 4, 2. And ang goal natin ay ma-sort siya into 1, 2, 3, 4, 5. So, ang bubble sort ay isang algorithm na nagko-compare na magkatabing values kapag mas malaki ang nasa kaliwa kaysa sa kanan, nagpapalit sila ng pwesto. Uulit-ulitin ito hanggang maayos ang buong array. Tinatawag itong bubble sort dahil parang bubble na umakyat pataas, ang pinakamalaking number ay napupunta sa dulo bawat pass. Ayun. So, katulad nito, sa pass 1, compare 5 and 3. So, i-compare natin si 5 kay 3. So, mas mataas si 5 kaysa kay 3. So, isa-swap natin silang dalawa. Ito yung kinalabasan. So, pakatapos, i-compare na naman natin si 5 kay 1. Mas mataas pa din si 5 kaysa kay 1. Kaya isa-swap natin silang dalawa. Ayan. So, swap naman natin si 5 kay 4. So, mas mataas pa din si 5 kaysa kay 4. So, isa-swap natin silang dalawa. Ganun din kay 5 and 2. Kay 5 and 2. Mas mataas pa din si 5 kaysa kay 2. So, isaswap natin silang dalawa. So, napunta si 5 dito sa dulo. 5 is now in the correct position. So, sa pass 2 naman is, i-compare naman natin si 3 and 1. So, mas mataas si 3. Kaya, isaswap natin silang dalawa. So, andito si 3. So, compare naman natin si 3 and 4. So, walang nangyaring swap sa kanila kasi mas mataas si 4 eh. So, punta tayo kay 4. Isaswap natin si 4 kay 2. So, andito. Nung naswap natin si 4 kay 2, kasi si 4 yung mas mataas, andito yung kinalabasan niya. 4 is now in the correct position na. Andito na si 4. So, sa pass 3 naman, i-compare natin si 1 and 3. Walang nangyaring swap kasi mas mataas pa din si 3. So, punta tayo dito kay 3. I-compare natin siya kay 2. So, mas mataas si 3 kaysa kay 2. So, isaswap natin silang dalawa. Ayan. Ayan yung kinalabasan. So, sa pass 4, i-compare si 1 and 2. So, mas taas ito kaya walang nangyaring swap. So, ayan yung kinalabasan niya. No swap. So, ito yung array natin. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung output natin. So, kapag kinode naman natin siya sa Dev C++, ito yung kakalabasan niya. Ito, gagamit ako ng Dev C++ at ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-code. Eto, may na-ready na akong include iostream dito and then yung ano na lang yung ipapakita ko sa inyo. So, int array, mali, 5 equals equals 5, 3, sorry, medyo mabagal ako, 1, 4, 2. So, ayan. Huwag natin tong kakalimutan pag nagko-coding tayo. So, ayan. 4 int I equals 0. I 4 I plus plus. So, ayan. Enter. So, int ulit tayo. For int ulit tayo. For int
j equals 0. Ito, lalagay tayo nito, and then j 4 minus I j plus plus. So, ayan. Tapos, ito ulit. If I j array j plus 1. Ayan. So, ayan. Int ulit tayo. Int temp equals array j ito, hindi dapat ito kinakalimutan. Okay. J equals j plus 1. So, ayan. Array ulit. J plus 1 equals temp. So, ayan. Ito na. Yung tatlo, and then magsi-cout na tayo. Cout. Lagay natin sorted array. Sorted array. So, ayan. For int 4 int I minus 0 equals 0. I 5 I plus plus. So, ayan. Gamit ulit tayo na ito. Shift. Ito. Then, cout ulit. And then ito. Array. I. Lalagay tayo na ito. And then, wag natin kakalimutan ito. Okay. Magre-return 0 na tayo. Return. Ito yung pinaka-last part. 0. So, ayan. Tapos na natin. So, ito na yung na-code natin kay bubble sort. So, ito na loop na to is, ito yung para sa number of passes. Yung sa inner naman niya is para mag-compare ng magkatabing elements. At ito naman, kapag mas malaki ang left kaysa sa right, mag-swap sila. So,
paulit-ulit ito hanggang maging sorted ang array. So, kapag nirun natin siya, ito yung kakalabasan na. Ito yung output na kailangan natin makuha. Ito yung sorted array natin. So, ang bubble sort ay simple lang pero effective. Kinukumpara niya ang magkatabing numbers at inaayos step by step hanggang maging sorted ang buong array. So, ayan lang. Thank you. Thank you for watching and goodbye.